Brando, mga alagad kami ng batas at napapaligiran ka na namin. Kaya sumuko ka na! Alagad ka lamang ng batas, samantalang ang batas ay nasa aking kamay! Nagkamali ka ng binangga, kaya katapusan mo na ngayon! Cardo! Anong ginagawa mo dito, Sofia? Ano man ang pinaplano mong gawin laban kay Nathan, parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy. Anong ibig mong sabihin? Nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Batid mo kung anong ginawa ng lalaki ito sa aking anak! Pero dapat sa lalaki ito ay mamatay! Oh, Cardo, wag! Wag! Paano pa yatang ipagtanggol ang lalaki ito na kinamumuhian mo? At ikaw, Nathan, magaling na pulis. Magdasal ka na dahil katapusan mo na! Nathan! Batas sa aking kamay! Kwento ng paghiganti na bunsod na galit at pagkamuhi nang walang sapat na dahilan sa pagkakamali ng kahapon. Batas sa aking kamay! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa aking kamay! Day off ko ngayon. Mabuti naman. Pero gagamitin kong day off ko na ito para makapag-standby sa security agency ni Althea. Teka, kung security agency yun ni Althea, siguradong pumupunta rin dun si Hepe at si Brando. Oh, kailangang pagplanuhan kong maigi ang bawat gagawin ko dahil parehong may impluwensya ang mga taong pinaghihinalaan ko. Magandang naisipan kong ito. Kilalang tilador ng SAF, si Morales. Isang kalabit lamang ni Morales. Kabasag-basag ka ni Tan Mendez. Ang mabuti pa tatawagan ko siya. Kakausapin ko siyang mabuti para siya na lang gagawa sa aking mga plano. At walang problema kung magkano man ang sisigilin niya sa akin. Dahil nakahanda akong magbayad na kahit kailan o magkano. Basta mapatay ko lamang ang Nathan Mendez na yon. At eto na yung tamang pagkakataon. Nabibilang na ang oras mo, Nathan Mendez.
Oh, Mabel, kumusta ka na? Balita ko'y mag-uumpisa ka na sa extra income mo. Opo, sir. Totoo yan. Oh, pagbutihin mo. Yeah. Oh, paano anak? Alis na ako, ha? Ano ho? Kararating nyo lang ho, aalis na kayo kaagad? Uuwi muna ako sa bahay at para magkapagpahinga lamang. Hindi kaya kayo hanapin sa presinto pa. Ako ang hepe. Ako pa paano? Iwan na ko muna kita dito, kayong dalawa ni Mabel. Para makauwi naman ako at makapagpahinga. Sige na. Iwan ko na kayong dalawa. Bakit pa kayo uwi, Papa? Pwede naman kayong magpahinga doon sa opisina ko, ah. Doon kayo sa sofa. Huwag kayong mag-alala. Pag may kliyenteng darating, dito ko na lamang sila tatanggapin sa receiving area. Sa bagay na lang ako magpapahinga, anak. Pupunta rin sa bahay ang kuya mo ngayon kaya doon na lamang ako magpapahinga at magkikita kaming dalawa ngayon. Dito na lamang kayo magkita ni Kuya, Papa, para Hindi na. masaya. Gusto kong magpahinga habang hinihintay kong kuya mo. O paano, Mabel? Pagbutihin mo yung trabaho mo para sa karagdagang kita mo, ha? Opo, sir. Ayan, nakapag-time in na ako. Aalis na ako. Hindi ako dapat magpahalata kay Althea tungkol sa narinig kong sinabi ng kanyang papa. Baka may kinalaman din si Althea sa usapang yun. At ng Naku! kanyang... Nandyan ka na pala. Di na tayo nakapagkwentuhan. Marami sana akong sasabihin sa'yo, Naku, saka mo na ikwento yan pag hold na nandito ako. Sa ngayon kasi, kailangan kong puntahan ang kliyenteng ni-refer mo sa akin. Mabuti nga pala, nandito ako. Marami akong malalaman. Okay, sinabi mo Pero sa totoo lang, interesting ang sasabihin ko sa'yo. Wala nang mas interesting sa akin, kundi ang trabaho ko. Bye! Okay, bye! Sa bagay, hiwalay na kayo ni Netan, kaya hindi na interesting sa'yo ang tungkol sa kanya. Ha? Anong sinabi mo? Tungkol kay Nathan? Di bumalik ka? O sige na, puntahan mo na ang kliyente mo. Teka. Anong tungkol kay Nathan, ha? Akala ko ba mas interesting ang trabaho mo? O bakit ngayon, narinig mo lamang ang pangalan ni Netan bigla kang kumambyo? Ha? Hindi niya dapat malaman na si Nathan ang talagang pagtatrabahuan ko. O ano? Nagulat ka sa sinabi ko, no? Ikaw magiging karibal pa yata ng Kuya Brando ko, si Netan. Kwan, syempre, matagal din wala akong balita kay Nathan. At kahit papaano, may pinagsamahan kami. Kaya syempre, interesado pa rin ako sa kanya. Bakit? May balita ka ba sa kanya? Oo, nakakadalawang beses na kaya siyang pumunta dito. At alam mo, baka pupunta yun dito. Kasi day off niya. Papa, kanina ka pa ba dito sa bahay? O sadyang hinintay mo ako? Umalis na ako kanina pero nang matanggap ko ang tawag muli akong bumalik dito sa bahay. Para dito na lang natin pag-usapan ng tungkol kay Nathan Mendez. Mahirap kung sa telepono lang tayo nag-uusap. Mas mabuti na dito natin pag-usapan yung tungkol sa kanya. Oo. Ano nga pala yung sinasabi mo kanina tungkol doon sa pulis na papatay kay Mendez? Tinanggap ng isang pulis mo yung pera. At dahil ang usapan natin gagamitin yung operasyon para patayin si Nathan. Kaya, gano'n na nga ang mangyayari.
Palalabasin natin ang mga kriminal lang siyang nagapatay kay Nathan. Pero ba, sino nga palang pulis ang papatay kay Nathan Mendez? Ang magaling at asintada sa pamamaril. Si Lieutenant Morales. Aha. Oo, Papa. Si Lieutenant Morales na ang dating miyembro ng SAF na wala pang sinasayo na bala ang papatay kay Nathan Mendez. Kailan ko kaya magagamit ang sasakyan ko na nasira? Dahil sa pagkikipagputukan ko ng isang araw. Sana may labas ko na sa susunod na linggo para hindi na ako magko-commute. Mahirap ang walang sariling sasakyan. Masyadong abala. Sa bagay, day off ko naman ngayon. At sa security agency lamang ang pupuntahan ko. Nakabuti rin pala ang pagiging magkaibigan namin ni Althea. Dahil sa pamamagitan niya, ay pasimple kong naitatanong kung naroon ang kanyang papa at ang kanyang kuya. At ayon sa kanya, ay kaaalis lamang daw ng kanyang papa. Ibig sabihin, siya lang mag-isa ang naroon at malaya kaming makakapagpintuhan. Ito na. Narito na ako sa paradahan ng tricycle. Ito ang mahirap sa tirahan ko ngayon. Malayo sa bayan. Kailangan pang sumakay ng tricycle bago pa ako makarating sa paradahan ng jeep. Oh, alis ka na ba? Hindi ka na ba manananghalian dito? Hindi na, Papa. Wala naman akong kasama dito sa bahay. Dahil wala kayong dalawa ni Althea. Nakakawalang ganang kumain kung mag-isa lang naman kung kakain dito. At isa pa, mag-aaralan kong mabuti ang mga posibleng mangyayari sa gabi ng pagpatay kay Nathan. Talagang desidido na si Brando na patayin si Nathan. Paano ko kaya may liligtas si Nathan nang hindi nakakahalata si Brando? Papa, naririnig niyo ba yung sinasabi ko? Oo naman. Siya nga pala, bakit hindi mo na lamang puntahan mo lang kapatid mo sa security agency? Kawawa naman siya roon, walang kausap. Tinatamad na ako, Papa eh. Ano kaya kung ganito na lang ang gawin natin? Bagod na lang ako ng paborito ninyong pagkain sa fast food. Yung gustong-gusto ninyo para may mapagsaluhan kayong dalawa, tuloy at makapagkwentuhan kayo. Bakit nga ba hindi ko kagad naisip yan, Papa? Oo. Total, mag-isa lang naman doon ang kapatid mo. Kaya, doon ka muna para makapagkwentuhan kayong dalawa. Sandali lang, Papa. May tumatawag sa akin. Si Althea pala ito. Althea, bakit ka napatawag? Kuya, pumunta ka dito sa agency. May surprise ako sa'yo. Talaga? May surprise ka sa akin? Ano naman yung surprise na yan? Ano ka ba naman, kuya? May surpresa bang sinasabi? Basta madali ka. Pumunta ka dito kaagad. Baka makaalis na siya. Ano? Bago siya teka muna.
Gaano ba ka-importante ang taong yan? Kailangan na pumunta ko dyan. Ba nakakalimutan mong congressman itong kuya mo, ha? Kung ayaw mo, di Huang. Sino kaya ang kausap ni Hepe? Tama ba ang pagkakaintindo ko na may ipapatay si na Hepe at ang kanyang kausap? At sa lahat ng pangalang pwede nilang banggitin, talagang pangalan pa ni Nathan, ha? Tama ba yung narinig ko kanina? Si Nathan nga ba ang tinutukoy ni Hepe at ng kausap niya? Si Nathan nga ba yung pinag-uusapan nila sa telepono kung saan nabanggit ang pagpatay sa nagngangalang Nathan? At sa lahat ng tao, si Chief Cado pa talaga ang tinawagan para patayin si Nathan. Oh, ano ba to? Tama bang narinig ko? Hindi kaya nananaginip lang ako dahil kanina pa ako inaantok? Ano ba kasing ginagawa ni Althea sa opisina niya? At hanggang ngayon, hindi pa siya lumalabas. Talaga? Teka, hindi kaya nililigawan ni Nathan itong si Althea? Nagulat ka, no? Hanggang ngayon, ay hindi ka pa rin makapaniwala na muli kayong magkikita ni Nathan. Oo eh. Teka, naliligaw ba sa'yo si Nathan? Oh, interesado ka talaga, no? Eh, hindi naman. Medyo na-excite lang kasi matagal na nga kaming hindi nagkikita ni Nathan eh. Hindi ko sasabihin sa kanya na kay Nathan mismo ako magbabodyguard. Uy, di ko na nakaimik dyan. Uy, kinakabahan siya. Mahal mo pa rin si Nathan, no? Ewan ko. Sa tagal nang hindi kami nagkikita, hindi ko na alam kung anong damdamin mayroon ako sa kanya ngayon. Kung talagang wala nang puwang dyan sa puso mo si Nathan, di ang kuya ko na lang. At teka, may pag-asa nga ba ang kuya ko sa'yo? Gwapo rin ang kuya ko, tsaka congressman pa. Ewan ko. Sa ngayon, wala pa sa isip ko yan. Magtatrabaho muna ako para makaipon ako ng pera. Ah, siya nga pala. Wag na wag mong ibibigay ang address ko ha, kahit kanino ha. Okay, sinabi mo eh. O sige, para sa ekonomiya, puntahan mo muna si Congresswoman Montelibano. Baka ka malate. Oo nga no. Kamunti ko nang tuloy makalimutan ng trabaho ko. Sige. At sinasabi ko na nga ba eh, pagdating na naman sa love life, maraming nakakalimutan. Mabuti na lamang at nabanggit sa akin ni Althea na muli silang nagkita ni Nathan. Kung hindi, mapipilitan akong pumunta sa presinto kung saan siya nakadestino. At ang sabi ni Althea, day off ni Nathan ngayon at pupuntahan siya. Sayang, hindi ko na nalaman kung anong oras siya pupuntahan. Pero hindi bali, dala ko naman tong susot ko. Magdi-disguise ako, isang taong grasa at uupo ako malapit kay Nathan. Saan kaya ako pupunta para maipatong ko na itong kasuotan na sinadya kong lagyan ng artificial coloring at magmukhang basahan at marumi? Nagriring ang cellphone ko. Oh, si Ma'am Sofia pala. Ma'am Sofia! Hello? Okay lang ba sa'yo kung lagi kitang tinatawagan? Oo naman po, ma'am. Mabuti.
Gusto ko kasing na-updated din ako kung ano ang nangyayari sa anak ko. Sige pala. I-silent mo yung cellphone mo. Pero i-turn on mo ang vibration para alam mo na may tumatawag sa'yo. Okay, ma'am. Salamat po. Sige po, mag-ingat kayo. Bye. Hindi pa rin nagigising si Kuya Martin. Comatose pa rin hanggang ngayon. Hindi ko talaga mapapatawad ang Nathan na yun. Manang-mana nga sa kanyang ama. Walang ibang iniisip kundi ang prinsipyo. Mga walang kwentang nilalang. Pinauwi na siya ng doktor para daw hindi na masyadong lalaki ang gastos. Dahil malaking kawalan ang pag-asa na mabuhay pa si Kuya Martin. Kasalanan ito ng pulis na yon. Hindi bali. Bilang na ang oras ng Nathan na yun. Pa'y tumatawag sa akin. Sino kaya ito? Si Adyong pala. Adyong, anong balita? Ano? Hindi mo na naman na itumbang kano na yan? Kahit na napapaligiran siya ng mga pulis. Kung kailangan mapatay mo ang mga nakapalibot na mga pulis sa kanya, gawin mo! Patayin mo si Kado! Bakit gustong ipapatay ni Marita si Cardo? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at nalalapit na pagtatapos ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert D. Guzman, Oscar Ora. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa Aking Kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.